Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So eto na kabibig ha, ang bilyonaryo news. Ano ba naman yan? Pati asawa ni Senator Marcoleta, dinamay nyo pa. Nabisto daw. Paano nabisto? Diba? Kayo talaga kung para makakuha lang kayo ng news ba? Sabi ng iba na ko, no, ito na naman tayo, destabilization na naman yan. Pagmumukhain na naman yan na si Senator Marcoleta ang may koneksyon sa mga diskaya. Ano ba yan, Bilyonaryo News? I-correct nyo naman. Nakakahiya. Ito kabibig, nagsalita na ang anak ni Senator Marcoleta na si Paulo Henry Marcoleta at kinorek niya ang Bilyonaryo News Channel. Nako, baka magkakaso ito si Paulo ha, kasi yung nanay niya na tahimik lang sa kanilang business ay dinamay pa. O eto kabibig ang kanyang komento. Ito pala ang nireport ng bilyonaryo. The wife of Senator Rodante Marcoleta holds a directorship at an insurance company that provided bonds for contractors. Conflict of interest daw. Marcoleta's wife, yun ha, still as board on insurance stronghold favored by Diskaya contractors. Tapos mention talaga ang Diskaya, no? At ito, ang response ng anak ni Senator Marcoleta. Akala nila ba na idididmahin lang ito? Ito na ang sabi kabibig. Ito ha. Kayo ang bistado, Bilyonaryo News Channel. Bistadong bistado ang bias nyo. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Bilyonaryo News Channel should know that an independent director is not an employee of the company, has no such material ties, no substantial shares, no control on shares and marketing activities, no significant professional relationship with the company or its stakeholders. So, ano ang nabisto ninyo? That there is no direct connection between my mother and the transaction made by Stronghold and the companies of the Diskayas. Baluktot naman ang istorya ninyo. Ang dami nyo namang malilinlang nito kung hindi sila magsusuring mabuti. Ganito na po kababa ang standard ng journalism sa bansa natin. Tama naman si Marcoleta, no? Dapat i-correct kung ano ang tama at wasto. Nako, Bilyonaryo News Channel, mag-comment kayo. Hindi lang pala si Paulo mga kabibig. Si Mayor Vico din na biktima ng fake news ng bilyonaryo. Bakit? Ay nako. Ito kabibig ha. Tingnan nyo. Ito. Tingnan nyo to. Ito din pala mga kabibig ang Bilyonaryo News Channel na call out ni Mayor Vico Soto. Sabi ni Mayor Vico Soto, "Hi Bilyonaryo News Channel, pakinggan nyo po ang sabi ko po, nag-release na po kami ng statement. Ang tinutukoy ko ay ang mag-statement in support of Mayor Benji Magalong." Naku, paano yan bilyonaryo? Ang dami nyo na palang fake news pinalabas. Mali-mali. So yun na nga ang sinasabi natin kabibig, no? Hindi lang si Senator Marcoleta ang nabiktima ng fake news, ng maling impormasyon galing sa Bilyonaryo News Channel. Pati din si Mayor Vico. So paano yan, Bilyonaryo News Channel? Anong gagawin nyo? Tatahimik na lang ba kayo? Hindi nyo i-correct ang mga news nyo? Tapos, proud na proud kayong ibalita? Di ba kabibig? So ano ang inyong komento mga kabibig? Comment down below. At salamat na lang tayo na nga uso ang social media kung saan anytime pwedeng mag-comment yung siniraan, yung ginawa ng fake news para i-correct. And the same time, para ang mga tao din, alam din nila kung ano ang side nung ginawa ng fake news. O ngayon, hintayin natin ang side ng bilyonaryo kung meron ba silang i-comment or official statement hinggil sa mali na news nila tungkol sa ina ni Paulo Henry Marcoleta, asawa ni Senator Rodante Marcoleta. Paano yan? Baka mapikon itong si Senator Rodante Marcoleta at magsasampa ng kaso ba? O di kasi Paulo Henry Marcoleta. Pati si Mayor Vico. Kasi ang tao, hindi naman every now and then makaka-understand sa mga ginagawa nyo, media.
sometimes dapat din kayong matuto. Ayun kabibig. Bye everyone. See you next time.